naman, punta po tayo sa extension. Yung extension, ngayon, as of now, bago ako umalis, today is January 10, ganito po muna yung itsura niya. Pansamantagal. Tapos naglagay po kami dyan ng CR. Pansamantagal din dyan. And ito ang ating laundry area. So, ang plano namin, ganito yung ano niya, oh. Ganito siya kababa. May step pa kami papasok sa bahay. So, ang plano, pag-alis ko, tatapusin namin to para magiging kwarto ng aking mga in-laws. Kasi, ang hirap na para sa kanila. Sila ay isang 83 years old at isang 74 years old. So, nakakaawa naman kung aakit pa sila sa second floor. Kaya, kahit na wala na sa budget, kailangan talagang gawan sila ng kwarto dito. So, tatapusin namin to hanggang dyan. Ito, i-extend pa to ng kaunti para lumuwag. So, for the meantime, ganito muna siya. Good morning mga kabilabs ng asawa ko. And ipapakita ko sa inyo yung aming dirty kitchen extension. Almost 1.5 year ito bago uli namin papagawa. Tara! Yan. So, dito magiging kwarto. Ito yung kwarto. Yung plano. Dito yung labakan. Tapos, dito po yung dining, ito yung lababo, at dito po yung CR. Bali mamaya po, sisimulan na po siya, i-layout na po siya mamaya. Sisimulan na siya mamaya. Siguro mga isang buwan to bago ang gawa nito, mahigit. Okay mga kabilabs, after 16 months, ngayon pa lang natin magagawa ang ating extension dahil alam nyo naman, napakagastos magpagawa ng bahay, kaya natenga tayo ng 16 months. Okay, sa mga bago sa ating channel, ito pong lupa namin sa likod ay pababa po siya, hindi po siya pantay. Kaya kung makikita nyo, palusong po siya. Sa first day ng ating pag-layout, nasa 5 workers daw ang gumawa, sabi ng asawa ko. And yung date na to ay nung May pa. Today is July 19 na. As of today, tapos na po yan. Pero dahil gusto ko kayong i-surprise, kaya ngayon lang natin siya ilalabas. Okay, so kung nakikita nyo, di ba sobrang baba po nung lupa. So, naisip namin ng asawa ko, instead na tambakan siya ng lupa, gawin na lang namin siyang stock room, yung baba. So, make sure to watch this video until the end para magkaroon po kayo ng idea sa kasakali man sa mga magpapagawa ng bahay. And
Gusto ko lang po idagdag sa inyo na sobrang taas ngayon, sobrang mahal ngayon ng mga materyales. Ang itinaas ngayon ng bakal ay 50%. Kung dati, 173 yung bakal na size 12, ngayon ay nasa 200 plus na siya. So, ganun po yung itinaas ng mga bakal. Bukod doon, sabi ng asawa ko, halos lahat daw, mga semento, hollow blocks, mga buhangin, tumaas din po sila lahat. Kaya, napakaliit lang ng aming pinagawang extension pero umabot siya ng medyo malaki yung nagastos namin. So, make sure to stay connected to my channel dahil baka sa part 2 ilalabas natin yung total na nagastos namin dito. And sa mga merong tanong, just comment down below para sa part 2 or sa finale, masagot po namin kung meron kayong mga katanungan.
Okay, so ngayon naman po, naghahanda na sila para sa slab. Kung nakikita nyo, itim na plywood yung ginamit dito compare dun sa slab natin sa main house. Kung nakasubaybayan nyo po yung ating dream house journey, malalaman nyo po yung difference. So, sabi ng asawa ko, mas maganda raw gamitin itong kulay itim na plywood. Mas okay siya. Mas maganda nga raw pagpapa-slab dito sa extension kaysa dun sa main. Then dito sa slab, nag-extra kami ng 5 workers. Gawa nitong pagpapa-slab. So, 10 workers lahat sila. And kung tatanungin nyo kung gaano ba katagal ginawa tong extension natin, stay tuned and wait for our finale. Ilalabas namin doon lahat ng nagastos and kung gaano siya katagal ginawa. Medyo masakit. Masakit sa bulsa. Points. So, that's it. Ito muna ang ating update. And sa ating part 2 or finale, itutour namin kayo kung ano yung kinalabasan ng ating extension na dirty kitchen / stock room. So, thank you for watching. Bye! See you! Just comment down below kung ano po yung mga katanungan ninyo. And please don't forget to like this video. And if you haven't subscribed yet to our channel, please do subscribe and ring the notification bell para updated ka po lagi. Thank you. Thank you so much. God bless you all.